Kaya bilhin or afford bilhin? You can buy or you can afford. Tara, pag-usapan po natin ang pagkakaiba ng dalawa. Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. Mga ka-property, madami po sa atin ang hindi naiintindihan ang pagkakaiba ng kaya bilhin versus afford bilhin. You can buy versus you can afford. Sa pagbili po ng property, hindi po alam ng karamihan na bukod sa price ng property, may mga other standard charges pa po. Parang sa relationship, kahit mag-asawa na kayo, dapat nagde-date pa rin kayo. So here po ang mga standard charges. Number 1, title transfer expenses po, tulad ng documentary stamp tax, transfer tax, registration fees, expenses sa pagkuha ng certified true copies at mga clearances. And if you are buying a property na may homeowners association, tulad po ng inside the subdivision or sa mga condominiums, mandatory po kailangan po natin magpa-member at magbayad ng monthly dues. Lastly, ang property na tulad ng condominium or bahay, meron po siyang maintenance at repair expenses after few years. The more mas malaki ang property, the more mas malaki po ang maintenance at repair expense nila. Kaya mga ka-property, the big difference ng you can buy at you can afford ay pag you can buy, kaya mong bilhin ng property pero soon, magigipit ka sa maintenance at iba pang expenses. While pag you can afford, both po kaya mo. Kaya po natin bilhin ng property and at the same time, kaya po natin ang gastusin sa maintenance at repair expenses. Mga ka-property, tandaan po natin, magandang investment ang property at sure na tumataas ang value. Huwag lang po maging in rush sa pagbenta dahil tayo nagipit. Mga ka-property, ano po ang nagustuhan nila? You can buy or you can afford? Pakitype naman po ang kanilang kasagutan sa comment section. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa ating lahat.